at yayakap sa bawat Pasigueño. Isang ina na may puso at malasakit sa Pasig. Muli, Barangay Santa Lucia, isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan, Mayora Ate Sara Diskaya! Dali lang malapitan sa oras ng Barangay Santa Lucia, mga kamay sa pagpahagdag sa ngayon. Handa tayong tulungan ng walang adlan. Kay Ate Sara, ating Mayora, siguradong malaga ka. Di ka na at harapin ang bukas na manimig. Ate Sara, Mayor natin, buhay ay pasayahin, kayang-kayang gawin. Ate Sara, Mayor natin, kaya, huwag mo nang pigil. Kaya, di ka mamipit. Kaya, tunay ang pag-ibig. Sana kailangan natin Ang pagmamahal ng isang ina, di makukumpara at ibang iba. Lalo na kung siya'y sanay sa hirap, lumaking sa buhay ay sadyang sala. Kaya alam ang damdamin ng kapuspalan, nagsipag ng harap at nang sumikap. Hindi siya pumayag na walang gawin, doon na kaya niyang umahon, kaya mo rin. Di ka na at harapin ang bukas na manimig. Ate Sara, Mayor natin, buhay ay pasayahin, kayang-kayang gawin. Ate Sara, Mayor natin, kaya, huwag mo nang pigil. Kaya, di ka mamipit. Kaya, tunay ang pag-ibig. Sana kailangan natin Iboto, Sara Diskaya, for Mayor. Number 2, sa Balota. Magandang gabi, Barangay Santa Lucia! Hello! Parang ang hina, gutom na ba? Hello! Hi! So, gutom na. Gutom na rin ako eh. Damay-damay na tayo. Yan. Sinong first time akong nakita? Ako, di na lang. Ako pala si Ate Sara. Or mas kilala nyo, isa sa may-ari ng St. Gerard Construction. Kilala niyo yun, no? Yung isang may-ari, yung asawa ko, si Curly Diskaya, si Kuya Curly. Wala lang siya dito. Actually, nandun siya sa likod. Anyway,
nandito kami ng Team Kaya This para ilatag sa inyo kung anong kaya namin dalhin sa lamesa. Tama po ba? Yan. Gusto namin malaman nyo kung anong kayang gawin ng Team Kaya This. So, ang una namin, una kong sasabihin, sorry po, is, sino naka-attend ng medical mission dito? Yan. Twice kaming bumaba sa Santa Lucia, ha? Love namin ng Santa Lucia. So, yun, band-aid solution lang yun. Siyempre, hindi naman pwede araw-araw may medical mission na nagaganap. So, ang gusto ng Team Kaya This, magpatayo ng isang 11-story na hospital, nagdekalidad na ospital. Okay po ba yon? Totoo ba? Sino bang na-confine na dito sa PCGH or Child's Home? Meron na ba? Totoo po ba na minsan nasa ER ka tapos nasa monoblock, tapos may nakadextrose, minsan 3 days down doon? Totoo po ba yon? Okay, so hindi po siya chismis. Totoo po. Totoong nangyayari. Siyempre ayaw natin mangyari yun sa mga pasyente natin. Siyempre may sakit ka na, mahihirapan ka pa. Kaya tayo magtatayo ng ospital na malaki para ma-accommodate lahat ng mga pasyente na nakahiga sa kama. Pagdating nyo, aasikasuhin kayo kaagad. At kung bakit pa kami magpapatayo ng isang ospital, madami nagsosolicit sa amin na pandagdag ng MRI, pandagdag ng CT scan, pandagdag ng laboratory. Wala yata tayong ganon. Meron po ba? Parang wala, no? So yan ang gusto natin ilagay sa ospital na ipapatayo natin. Okay po ba yon? Na yung serbisyong pang-private, pang-publiko na rin. Okay po ba yon? Na kumpleto ang gamot natin doon, hindi kayo bibili sa labas. Okay po ba yon? Yan ang pangarap ng Team Kaya This na magawa natin sa Pasig. At syempre, in-explain din yata ni Consi Junjun, nandun ako sa likod. Sa South Cotabato, kay Cov Tamayo, sa kanila, zero billing. Meron din sa Sultan Kudarat. Meron din sa Iloilo. Yun din ang nangyayari sa kanila. Na gusto natin mangyari dito sa atin. Maging zero billing, walang babayaran ng Pasigueño. Okay po ba yon? Dahil health is wealth. Tama po ba? Kailangan alagaan natin ang kalusugan natin. Ang pangalawa natin gusto mangyari para sa Pasig, isa sa mga programa namin. Sinong wala pong bahay dito? Ay, marami na. Gusto niyo po ba madestino sa Tanay or kaya sa sa Laguna? Hindi, di ba? Nakita niyo yata yung mga building na pinakita namin sa screen kanina kung saan ang location na ilalagay sa Pasig. Gusto natin pag nagpatayo tayo ng pabahay, dito pa rin kayo sa Pasig titira. Okay po ba yun? Ayaw natin na sa ibang lugar kayo. Bakit? Nandito ang trabaho nyo. Nandito yung negosyo nyo. Nandito yung mga kamag-anak nyo. Kasi ang sabi nga, di ba, kung lihitimo kang Pasigueño, one way or another, related kayo sa isa't isa. Tama ba? Magkakamag-anak. Isa pa ang gusto natin mangyari, magkaroon ng isang matalinong lungsod or smart city na merong matalinong mamumuno. Hindi lang puro salita, pero may gawa. Tama po ba? Nakita niyo yung mga pangarap natin sa screen na lahat, hindi kayo pahihirapan. Digitize na. Meron free wifi sa mga public spaces. Okay po ba yun? Sa mga bata, alam ko okay yun. Hindi po pang ML yun, ha? Walang games doon. Hindi tayo mag-games. Gusto natin na magamit siyempre sa mga schools natin. Katulad sa ospital din, magagamit yung database na yon para hindi na kayo fill up ng form, tapos yung dati yung sakit, hahanapin na naman sa files, madali na ang proseso. Okay po ba? Na magkaroon ng isang smart city, no? So tayo talagang syempre, progresibong city ang Pasig. Tama po ba? Ang dati tayo number 1 di ba? Yung sa Ortigas Center. Ngayon wala na. Di ba? Hindi na tayo progresibo. Ang progresibo na sa PGC, no? Hindi na dito sa Pasig. Isa pang pangarap natin sa mga senior citizens. Sino mga senior citizen dito? Okay po ba mabigyan kayo ng libreng maintenance nyo? Ayaw? Parang ayaw. Ang hina ng seniors. At syempre, pangarap din natin, maihatid ang mga gamot sa bawat senior citizen sa bahay nila. Okay po ba yon?
Kasi di ba sa Taguig at Makati, kung maririnig nyo, dinideliver ang mga gamot sa mga seniors natin para hindi mahirapan. Bakit hindi tayo gumaya? Hindi naman po masamang gumaya, di ba? As long as maganda ang serbisyo na naihahatid sa bawat Pasigueño. Tama po ba? Isa pang gusto natin, syempre, sino maghahatid ng gamot? Di ba wala pa? So may job opening tayo kaagad. Yung mga nakamotor na walang trabaho, meron po ba dito? Yan. So sila yung una natin o-offer ng trabaho para maghatid ng mga gamot sa mga seniors natin. Okay po ba yon? Tsaka livelihood, gusto natin magpasok ng livelihood sa mga, syempre, kung gusto mag-livelihood, kasi nawala yung livelihood natin tama po ba? Gusto natin maibalik yon. Balita ko dati, meron yung livelihood na yung mga nanay na marunong manahe, sumasabay sila sa pagtahi ng school uniform ng mga bata. Meron ganun no? Para hindi ma-delay ang uniform ng mga bata. Delayed ba uniform ng mga bata ngayon? Yes! Hindi. Advance na Advance! Next school year. Kayo naman, Advance na. Next school year. Hindi, syempre kasi tayo bilang nanay, gusto natin, pag pumasok ang mga anak natin, kumpleto na sa gamit, sa mga uniform, lahat, wala na tayong iisipin, papasok na lang yung mga anak natin. Ay! Ayan. Diba gusto natin kumpleto ang gamit? Alam natin kung ano yung priority needs ng mga ng mga anak natin. Kaya yung uniform, mahalaga yon. Ako mga anak ko, oo nga pang pribado. Kaya lang, syempre sa school nila, hindi kami nagdi-delay sa uniform. Bakit? Meron ng sizes na available, small, medium, large, XL. Bakit hindi tayo mag-stock kaagad ng mga uniforms para, syempre, halimbawa, sinukat mo sa anak mo, bilang nanay, pag medyo maluwag, di ba gagawa naman natin ang paraan? Kung medyo mahaba siya ng konti, ililip natin, di ba? So, alam natin kung anong dapat natin gawin. Kasi mga babae, di ba, tayo mga babae, alam natin yan. Ako CFO ng St. Gerard, or ako yung financial officer. Ako tagahawak ng pera namin, no? Hindi ang better half ko. Kasi ang mga babae, magaling humawak ng pera, tama po ba? Parang hindi nakasimangot yung mga magaling tayo humawak ng pera, di ba? Alam natin kasi kung anong pangangailangan natin sa bahay, kung ano ang wala. Di ba pag ang lalaki humawak, medyo sila, di ba? Tayo, di ba tama ang kasabihan, happy wife, happy life. Oh. Kaya dapat lahat babae talaga. Girl power tayo ngayon, tama po ba? Babae naman. Okay po ba? Babae naman. No, damay-damay tayo dito. Babae naman. And hindi na ako magsasalita na masyadong mahaba. Pwede po akong humiling sa inyo? Yes! Oo. May red ribbon or simbolo akong binigay sa inyo na red ribbon. Maaari po ba natin sabay-sabay itali, Sir Reyes? May nakatali na po. Siyempre, mamayang gabi, hindi nyo nasusuotin to. Okay po ba na mag-request na either itali nyo sa may bintana nyo or kaya sa doorknob nyo para simbolo or pakita sa amin na nakikiisa kayo sa Team Kaya This? Parang ang hina po. Yes? Maaari po ba? Sasamahan niyo po ang Team Kaya This sa laban na to? Ito hindi lang laban ng Team Kaya This, laban to ng bawat isang Pasigueño. Kung ano yung mga karapatan nyo, kung anong gusto namin maihatid sa inyo. So, anyway, sabi nga, di ba, sa Lilo and Stitch na pinapanood kong cartoons, sabi ni Stitch sa kapatid ni Lilo, Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Ibig sabihin, walang iwanan. Sama-sama po tayo. Okay po ba? Dahil pamilyang Pasigueño tayo, tama ba? Laban po! Ang hina, laban po! Laban Barangay Santa Lucia! Maraming salamat po at magandang gabi uli sa inyo, Barangay Santa Lucia. Thank you po. Kay Ate Sara na. Muli,